Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa. Kung paanong tayo ay iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako ay papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila ay itinatalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito na ating narinig ay tungkol sa panalangin ni Jesus, the prayer of Jesus. Magandang silipin natin at balikan kung ano ba ang laman ng dasal o panalangin ni Jesus. There are three petitions in the prayer of Jesus. First, Jesus asked the Father to keep His disciples in His name. Dinasal ni Jesus sa Ama na panatilihin ang kanyang mga alagad sa kanyang pangalan. Jesus prayed to the Father that His disciples might be one with Him, na maging isa sila ng Ama. There is a sense of confidence when we know that we are not alone and that someone is protecting us. May kumpiyansa
kapag alam mong hindi ka nag-iisa at alam mong merong gumagabay o nagpoprotekta sa iyo. And this is what Jesus is asking the Father, to be with the disciples wherever they are. Second, Jesus asked the Father to keep His disciples from evil. Hiniling o dinasal ni Jesus sa Ama na ilayo ang kanyang mga alagad sa masama. Jesus prayed to the Father for the protection and safety of His disciples from evil. It only means that danger and harm are part of life. Andyan yan. Yung kapahamakan, andyan yan. Yung masasama, nandyan din yan. And they are part of life encounters. Jesus did not ask the Father to take the evil out of the world. Hindi niya hiniling na alisin ang kasamaan sa mundo. Ngunit, ang hiniling lang niya at dinasal ay ilayo sila sa masama. Ilayo sa kapahamakan. We can only take care of ourselves, but the rest, we ask God. Maaalagaan natin ang ating mga sarili, pero ang mga hindi natin makokontrola, itinataas na natin sa Diyos. At panghuli, pangatlo, Jesus asked the Father to consecrate His disciples to the truth. Dinasal ni Jesus sa Ama na italaga ang kanyang mga alagad sa katotohanan. Jesus prayed to the Father that His words may always be the guide of His disciples. Only in God's words we can find the truth. Hiniling niya, dinasal niya na ang salita ng Diyos ang maging gabay, pamantayan sa buhay ng kanyang mga alagad. Yung salita ng Diyos, yan yung ating gabay at magiging pamantayan sa buhay. Sa lahat ng ito, looking at Jesus' petition, it only shows that prayer is not a plea for an easy life. Hindi ito hinaing para magkaroon ng magaang na buhay, madaling buhay. But prayer is a plea for God's providence. It is not a means to escape the struggles and trials of life, but a way to face with them the help of God. Ito ay hindi pagtakas sa mga pagsubok sa buhay. Minsan pag nagdasal tayo, gusto mong tumakas eh. Gusto mong alisin yung paghihirap. Gusto mong tanggalin yung pinagdadaanan mo. Hindi ganyan ang panalangin. Dahil ang panalangin ay paraan natin harapin ang pagsubok na kasama ang Diyos. Kasama ang Diyos. Sa tulong ng Diyos. Most of us, when we pray, we think of convenience rather than efficiency. Gusto mo lang tapusin na ng Diyos yung pagsubok sa halip na harapin yung pagsubok. Maging matatag sa pagsubok. Dinadasal natin tanggalin yung problema kaysa hanapan ng solusyon ang problema. Kaya magandang tignan po yung laman ng ating mga sariling panalangin. Anong laman ng iyong dasal? Ito ba ay paraan para tayo ay tumatag? O daan natin para tayo ay maging tamad? Kapag medical na, nagdadasal, nagsisimba, kasi Lord, sana walang makitang sakit sa akin. Yun ang dasal.
Ganon magdasal. Pero, yun ang gusto natin. That's convenience. Pero, hindi ka naman healthy. Hindi ka kumakain ng maayos. May bisyo ka naman. Pero gusto mo tanggalin ang sakit. Walang makitang sakit. You see the difference? Parang may mali. Ayaw mong may problema, pero ikaw ang sanhi ng problema. Hindi ka marunong magpasensya. Look at our prayer. Mga kapatid, ang panalangin ni Jesus ay nagpapakita sa atin ng katotohanan na ang buhay ay hindi madali. Our life is not easy. Today we celebrate the feast day of Saint Isidore. Si San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Ang buhay ng magsasaka kahit kailan hindi madali. Mula ngayon hanggang noong sinauna, hindi madali. Hindi madaling maging magsasaka dahil nakabase sa panahon. Sa bagyo, sa init, sa panahon nakabase ang kanilang kabuhayan. Sinong nakakakontrol nun? Ang Diyos. Pero si Saint Isidore, sa kabila ng hirap ng buhay, hindi nagdasal ng maging madali ang kanyang buhay. Hinarap niya ang hirap. Magsaka, mahirap. Araw-araw, nagsisimba si Saint Isidore bago magsaka. Si Saint Isidore, hindi naman siya may-ari ng kanyang lupa. Trabahador lang siya. At may kwento pa na tuwing malilate na si Saint Isidore sa kanyang pagtatanim. Malilate dahil nagsimba. Nakikita na may anghel na nagtatrabaho muna para sa kanya. Kasi papagalitan siya nung amo niya. Pero look at that. Bakit? Kasi Saint Isidore, hindi niya inalis ang panalangin araw-araw para siya'y matulungan sa buhay. Maring ganon din sa atin. Yung mga araw-araw na nagsisimba, medyo nalilate sa opisina. Pag magagalit na yung inyong mga boss, sabi mo, Sir, Ma'am, nagsimba po ako. Pinagdasal ko po kayo. Tingnan mo, hindi magagalit yan. And at the same time, ang gaang ng buhay. Para kang tinutulungan sa buhay. Ginagabayan ka sa buhay. This is what prayer is about. Prayer shows us the reality that life is not easy. But prayer teaches us to live in piety despite of difficulty. Ang panalangin ay nagpapakita ng katotohanan na ang buhay ay hindi madali. Ngunit ang panalangin ay nagtuturo sa atin kung paano mamuhay sa kabanalan sa kabila ng kahirapan. Amen.